Sino ba namang mag-aakala na ang talented na kamay ng trending caricature artist na ito ay nagsimula sa pagtitinda ng basahan sa kalye? Siya si Christopher San Pedro. Dahil sa hirap ng buhay, naglako siya ng basahan sa kalye para magkaroon ng pambaon sa eskwelahan. Dahil may pangarap, gumawa siya ng paraan para mapakinabangan ang skills niya sa pagdodrawing. Lahat ng free seminars, present si Christopher. Ngayon, ito na ang kanyang bread and butter, pati ng kanyang pamilya. Mga kada, let's all welcome ang trending caricature artist, Christopher San Pedro. Yan! Welcome to Kada Umaga, Christopher! Wow! Nakaka-amaze po ang iyong kwento. Thank you po. Thank you po for dito. inviting me dito sa Kada Umaga. And magandang umaga po sa lahat ng nanonood. Magandang umaga po rin sa inyo. Ang ganda ng mga arts niyo, Christopher. Salamat po. Pakita mo naman sa amin mamaya lahat yan. Pero ngayon, kwentuhan muna tayo. Pero habang nakakwentuhan tayo, pwede Yes po, meron po akong niready dito. So habang nag-interview po tayo, kukulayan po natin siya. Ayun! Kaya pala yun. Habang po. nagchichikahan, Yes gumagawa po, ka rin kaya ng po. art. Eto, no? Gusto kong makita in person kung paano mo ginagawa yun. And paano ka naman nag-start? Kwento mo sa aming lahat yan. Nag-start po ako, parang pare-pareho lang naman po ng dahilan na katulad ng mga artists like nung elementary, nag-drawing sa likod ng notebook. Hanggang sa nag-high school po ako, meron parang isang group sa social media na nag-offer ng mga free workshop. So, dahil sa gusto ko matuto, kahit mahihain ako, pumunta ako doon hanggang sa may nag-workshop. Tapos, nagtuturo siya. Ngayon, after niya magturo, in-apply lang namin kung ano yung tinuro niya. Pero, pag ganyan, siyempre dapat may konting skills din. Yes po, syempre. Kailangan po. Tapos, Yun, hanggang sa nakitaan niya ako ng potential, sabi niya, yan ang sinasabi ko na skills eh. opo, pwede itong batang to, ganun. Tapos, kinontak niya ako and then doon na po nagsimula yung pagiging caricature artist ko po. Eto, so nag-start ka ng maaga at magaling ka na dahil may napansin din sa inyo. Kaya mo ba habang nag-uusap tayo, may ginagawa ka Opo, dyan? magsisimula na rin po ako ngayon. Balita ko kasi, Christopher, 4 to 5 minutes, kaya mong tapusin yung isang ganito? Yes Totoo? po. Bali kasi yung ginagawa ko po sa event, cartoon version lang po ng mga guests. So hindi po siya yung something realistic. So something parang mauwi lang ng mga guests na art na gano'n, line art lang po, ganyan. Eto, nasabi niyo naman noon na bata po kayo. Ilang beses pa kayo? Pero may story din po kasi kayo, di ba? Na nung bata pa po kayo, may mga pagsubok. Pwede mo ikwento sa amin habang gumagawa ka na ng art mo? Kasi kung isipin ko po ngayon, talagang sobrang malaki na po yung pagkakaiba. Kasi gaya po ng kwento ko, mahirap lang po talaga kami noon. Nagkakaroon din ng pagkakataon na minsan isang beses lang umayon sa isang araw, gano'n. Nakwento ko rin po na yung tita ko, yung mga lola ko po, gumagawa ng basahan. And then, yun, minsan sumasama po ako sa kanila. And then, hanggang sa medyo lumalaki na po ako, sumama na po ako hanggang sa mga parang 15 po ako, nagsalo na po ako, mag-isa na po ako nagtitinda ng basahan. Wow. Gaano ba kahirap ang ganitong sitwasyon doon sa time mo? Sobrang hirap po kasi minsan walang baon. Tapos, minsan madaling araw po ako bumabiyahe, sumasabit ako sa jeep. Totoo po, talagang dala-dala ko po yung sako ng basahan. Medyo parang gawa lang din po yun. Tinahilan din po ng lola ko, ganun. So, yun, sobrang hirap po talaga. At paano mo naman ginamit ang skills mo para kumita? Nung nagsisimula ako, sabi ko, syempre, bata pa lang ako, hindi ko pa naman po alam na yung art is pagkakakitaan pala. Pero yun nga po, meron pong isang papangalanan ko na rin po, Sir Thomas Gerton. Isa po siya sa naging way para makasurvive po bilang artist and kumita po bilang artist. So, sobrang laking tulong po ng pagiging artist ko. Ngayon, dahil ito rin po yung nagiging main source ko po ng kita ko po. Paano mo naisipan na pagkakitaan to? Kasi syempre yung iba, di ba, alam natin, talented talaga sila, pero hindi nila alam kung saan sila pupunta muna. Kayo po. Minsan po kasi parang automatic Parang pag naramdaman mo na
parang kusa po eh. Parang once na may nagbigay ng opportunity dahil ikaw artist ka, sabi mo, parang gusto kong itry ito, gusto ko din kumita, ganon. Parang dahilan din po sa hirap. Yes, so Ganun. sometimes, di ba, masasacrifice din natin ng sarili natin para lang magpursige din sa ating mga dreams, no? Pero medyo mahal po kasi yung mga gamit ng mga art ng ganito eh. Paano naman natin na-afford yun nung time na nag-start pa? Yun nga po, gaya ng sabi ko, pag tuwing parang walang pasok, Sabado, Linggo, nagtitinda po ako ng basahan. So, meron pong, kikita ako ng 300, so yung kalahati po nun, i-boundary ko po sa tita ko. And then yung kalahati po na yun, itatabi ko po sa pambaon, o di kaya yun po, pambili ng mga materials, gano'n. Hanggang sa nagtuloy-tuloy lang po, hanggang kung ano po, kung nasan po ako ngayon, yun lang po yun. And for sure, proud na proud din ng mga parents mo, yung lahat ng mga family mo na relatives dahil sa kung nasaan ka ngayon. Pero syempre, hindi naman nating masasabi na lahat ng ginagawa nating art ay nagugustuhan ng iba. Meron ka bang na-experience ng mga challenges na may nagawa ka tapos may mga nag-criticize or hindi nagustuhan? Syempre, hindi po maiwasan yun. Lalo pag nagsisimula ka, syempre, word na nagsisimula, talagang yung skill mo hindi pa ganun ka okay, ganun. Pulido, no? Opo, Dati, noon na-experience pa ko po yun. opo. Oo. Noon po, na-experience ko talaga and alam ko part po yun para mag-grow ka. So, oo. na-experience ko po yun. Opo. Tapos, ano ang attitude mo? Turuan mo kami lahat. Kapag meron tayong rude na tao na lumapit sa'yo, rude customer dito sa inyong art. Opo, pero kasi kahit saan mo tignan, kailangan po talagang mapagkumbaba ka pa rin po eh. Yes. Siyempre, part po ng trabaho yun eh. Minsan parang mas okay, tanggapin mo na lang. Yes. Kung ano man sinabi niyang makikitaan mo, kung pag-grow ka sa sinabi niya, gano'n. And then yun, move forward na lang po para syempre, medyo kahit masakit, alam mo naman, kinabukasan din natin alam kung okay na po or hindi. Actually, totoo yun. Meron ka ba rin ng gumagawa ng live caricature making? May ba ganon? Sa mga events? Kasi ako dati meron akong na-judge na ganitong contest na gumagawa sila ng art live na live. Nakapag-join ka na ba rin ng mga ganyan? Yes po, nakapag-join na rin po ako sa mga Nice! ganun. Christopher, kwento mo. Nag-drawing po kami ng live. So, meron pong isang model and then i-drawing po namin siya. Yun po, ganun po. Tapos, nagugustuhan naman nila pag nakita nila after. Na-appreciate naman po nila. Na-appreciate. Pwede mo ba i-share sa amin kung well, ito na, pag-usapan naman natin to kung magkano ang kinikita niyo pong bilang isang caricature artist? Bilang isang artist po, para sa kalahatan, ang mahirap po kasi sa pagiging artist, wala po kaming fixed na income kada buwan. So, may peak season, so mas malakas, lalo na ngayong December, so mas malakas po. So, nag-average po, like sa akin, kung meron po akong event na 4, pinakamababa po, so meron ka pong 20 to 25K. So, kung meron ka pong 4 events sa ginagawa ko po, pero syempre, meron pa po dong sideline na gumagawa ka ng mga free-made caricature, kagaya po Like nito. this. Kasi ito po, sa bahay po namin ginagawa. So, Nice. like 2 to 3 days bago po siya magawa. Pero yung gantong style po, binabayaran po kami for hour. So, sa mga event, ganun, birthday, ganun, or mga party, ganun po. Anong una ka nag-start, no, to sell your art and everything? Saan ka unang-una na benta ng art mo? Do you still remember? Sa online lang Sa po. online? Opo, yes po. Well, that's actually interesting, no, Christopher? Kasi ngayon, ang dami rin na gumagawa ng mga digital art na hindi pareho dito sa ginagawa mo. Mas delikado at mas pulido ang art na ginagawa mo using your hands, the power of your hands. Masasabi mo ba na mas na-appreciate ng mga tao ang ginagawa mo ngayon dahil nga now it's readily available and hindi siya pareho tingnan, di ba? Yes po, na-appreciate po. Lalo na yung ginagawa ko po is caricature version or cartoon. So, pag after ko pong gawin yung isang caricature, yung iba natatawa dahil sobrang cute or funny. Cute talaga, ganun, oo. po. So, yun po. Ganun po siya. Tapos ito last, no? Kasi medyo makulit ako sa inyo. Wow! Anong dream mo bilang isang artist? Syempre po, makilala pa po dito sa industry na to.
and makagawa pa po ng mas marami. And yun po, magpatuloy lang and makagawa pa po ng maraming artwork. Yes, Christopher. Grabe, tingnan natin ngayon. Lapit ako sa iyo, ah. Tingnan ko nga kung anong ginagawa mo ngayon. So, kung yung nasaan na ginagawa ko tayo. po ngayon is caricature version po ni Miss Emma, Miss Pia, and syempre sa inyo po. Ay, that's so cute! I love it already. Okay, gusto ko yan. Grabe, ilang minutes lang yun, no? Nagawa mo na, wala pang 10 minutes. Ganun ba talaga kabilis? Yes po, lalo na caricature siya. So, hindi naman siya kokopyahin ng realistic. So, medyo cartoon, kaya quickest version po ng nung art yung ginagawa. Yun. At ngayon, Christopher, please promote your social media accounts para ma-follow ka naman ng mga kada natin. Sa gusto pong itry itong service na ginagawa ko, pwede nyo po akong kontakin sa FB page ko, Daily Caricature, and to my personal FB account po, Christopher San Pedro Jr. And to my contact number po, 0967-3402-021. Ayun. Thank you so much, Christopher. Ipa-follow ka namin for Maraming sure. salamat po. Hopefully, Thank mas you po. dumadami pa yung mga customers and clients mo. Maraming salamat po. And events as well. Kaya mga kada, huwag po kayong alis dahil marami pa tayong kwento tungkol sa ating power, sa ating mga kamay. At bago yan, meron tayong gift sa iyo, Christopher, mula sa Miniso. Thank you, Miniso. Thank you, Christopher, sa pagdalaw Thank dito you sa po. Kada Umaga. At maraming salamat sa ginawa mong art para sa aming tatlo. Na-appreciate ko yan at mas lalo na ako ma-appreciate ng mga artist katulad mo. And keep it up, okay? Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.